Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Pasimuno ng korupsyon, nilantad na. Marcoleta at grupong Duterte, binira ni Attorney. Sara Duterte, nataranta. At mag-asawang Diskaya, binasura ang hiling na makalaya. Matapos ang kaliwat ka ng hugas kamay ng grupong Duterte na wala silang kinalaman sa matinding kabalbalan, abay dating senador, binunyag ang pasimuno ng malawakang korupsyon. Samantala, kinastigo naman ng batikang abogado ang mga amo ni Marcoleta na harap-harapan tayong ginagawang tanga at bobo. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Mali ang inihaing petisyon. Ito ang naging hatol ng Pasay City Regional Trial Court Branch 298 sa writ of habeas corpus na inihain ni Pacifico Curly Diskaya. Kaugnay ito ng detensyon sa Senado ng naturang contractor matapos patawan ng contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, isa sa mga legal counsel ng mga Diskaya, naninindigan sila na tama ang petisyon na kanilang inihain. Gayunman, nirirespeto nila kung ano ang desisyon ng korte at dapat anyang tumalima sila para sa kanilang kliyente. Ayon pa kay Attorney Samaniego, pinag-aaralan nila ang susunod nilang hakbang matapos na hindi panigan ng korte ang kahilingan nilang kalayaan para kay Diskaya. Kinumpirma naman ni Attorney Samaniego na maayos ang kalagayan ni Curly Diskaya habang nakakulong ito sa detention facility dito sa Senado. Pinapayagan pa rin naman anyang makalabas ang kanyang kliyente kung kailangan itong humarap sa Department of Justice at sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Tama lang yan, di ba mga kaibigan, na wag palayain itong mag-asawang Diskaya na ito. Dapat nga dito mga kaibigan, ilipat sa totoong kulungan . Yung tipong malabilibid para maramdaman talaga nila yung hirap. Sa ngayon kasi, komportable pa sila dyan sa Senado . Kaya medyo mayabang pa itong mag-asawang to na ayaw makipag-cooperate sa ICI, di ba? Ayaw na mag-tell all. Tulad na lamang mga kaibigan ng ginagawa ngayon ng mga makaduterteng senador, di ba? Kaliwat kanan, yung mga hugas kamay nila. Tapos mga kaibigan, itong kanilang amo, nagtataka ako mga kaibigan kung bakit bigla-biglaan na lang, out of nowhere, biglang sasabihin sa atin ng ating Vice Presidente kung saan niya ginamit yung kanyang confi funds. Ano kaya masasabi dito mga kaibigan ng mga grupong Duterte dyan sa Senado? Lalo na itong si Marcoleta regarding nga dito sa rason ni Sara Duterte. Ang sabi niya mga kaibigan, ginamit niya daw yung pondo nung siya yung DepEd Secretary sa paghahanap ng ebidensya. Dahil siya daw ay nag-iimbestiga. Grabe mga kaibigan, dahil nga sa mga ganitong rason ng ating Vice Presidente, abay tila ginagawa tayong tanga at bobo. Kaya naman, binira ng isang batikang abogado na si Attorney Barry yung mga ganitong palusot ng grupong Duterte, lalong-lalo na itong amo di umano ni Marcoleta. At ito yung mas nakakabwisit sa totoo lang. Totoo. Kasi niniwala na ginastos siya yan para mag-imbestiga ng anomalya sa DepEd. Ito kaklaruhin ko lang. 112 million pesos yung confidential funds na yan. 112 million. Karami ako, di pa ako nakakita ng 112 million sa buong buhay ko. Ako karami din. na mga kababayan natin, hindi makakakita ng 112 million sa buong magiging kasaysayan nila sa pagtatrabaho. Okay? Tapos, ang paliwanag niya, inubos ang 112 million dahil, hindi, may mga report ng anomalya daw . So, chinek namin, isa-isa. 112 million, nag-gasos siya doon? Unang-una, hindi naman as if magsagawa kayo ng mga buy-bust o mga parang mga sting operation dyan di ba? Totoo. DepEd to Wala namang mga criminal operatives dyan ng mga professional na investigador o mga pulis. Mga ano yan mga bureaucrats, mga clerk, di ba? Mga teacher, yes, mga director. Wala namang gagawing ano yan na parang nakakita sa pelikula na di ba, magbabayad tayo ng mga sikretong mga informant na mag-state witness at yun. Di ba, parang kalokohan yun. Ang investigasyon na ginagawa ng isang ahensya tulad ng DepEd tungkol sa bidding ay reviewin lang yung mga papeles. Ginawa na ng COA Meron ng COA report noong 2023 tungkol doon sa 2022 purchases ng mga laptop na pinagsasasabi niyang yun ang inimbestigan nila.
Nagkaroon na rin ng ombudsman Kaya nga, investigation na noong August 2023, naglabas na ng findings at gumawa na ng mga rekomendasyon kung sino ang dapat parusahan para sa pangyayaring yan. So, di ba? Anong investigasyon ang sinasabi nyo? Ginawa na yan ng COA, ginawa na yan ng ombudsman. At kadugtong niyan yung una kong binanggit. Kung gagawa kayo ng internal investigation, review lang ng papel yan eh. Diba? Hindi naman yan na pagpupunta kung saan-saang malalayong lugar at may mga stake out pa kayo na meron kayong mga kailangang rentahan ng mga sasakyan na hindi dapat makilala, etc. Kung gawa kayo ng investigasyon na yun, nahiwalay pa pala dun sa ginawa ng COA at ng ombudsman, asa na? Ba't walang kaso? Bakit walang pinail na kaso kahit isa? Bakit biglang-bigla? Pagkatapos ang napakahabang panahon, yan ang gagawin mong palusot pero wala ka namang napakitang kahit na anong resulta doon sa sinasabi mong investigasyon. So, di ba, eto nga, ang tagal na nga sumagot, klarong-klaro pa na pambobola na naman ang ginagawa. Sa kabila ng madaming kapalpakan ay kapal pa rin ang muka. Di ba? Yan. Totoo naman, di ba mga kaibigan, ang kapal talaga ng muka. Itong amo ng mga grupong Duterte dyan sa Senado. Di ba? Kaya mga kaibigan 112 million naubos lang sa pag-iimbestiga, 'di ba? Sa pagkakalap lang daw ng ebidensya. Aba matindi. Paano kasi nasanay na sila mga kaibigan na kahit anong gawing rason nila, makakalusot sila. Kaya naman mga kaibigan, yung mga kaibigan natin, 'di ba? Mga kababayan natin na minsan ay nawawalan na ng pag-asa na sinaging sinasabi na wala ding mangyayari diyan. Makakaupo pa rin yan, mananalo pa rin yan. Hindi makukulong yan. Alam nyo mga kaibigan, kung ganyan lang yung magiging mindset natin, talagang walang mangyayari. Pero may magagawa tayo. Sa totoo lang. Ano yon? Eto po. Ang secret weapon ng mga makakapal na mukha na politiko ay short memory. Dapat ang sagot naman ng mga taong bayan doon ay long memory. Tama. Hindi naman dapat ang hindi nakakakalimot. Yun ang nagiging sakit minsan eh. Diba? Pagdating ng susunod na eleksyon, parang nakalimutan na yung mga natatabunan na yung mga dating skandalo, yung mga dating kung ano-anong issue na nasangkot itong mga taong ito. Ang naaalala na lang uli, hindi, o gwapo yan, o mabait yan, o magaling yan sumayaw, o magaling magsalita, o ano man. Diba? Yun yung punto. Yun eh. Sa dulo, nasa kamay natin yung yung solusyon. At kailangan nating gamitin ng maayos. Kailangan nating alalahanin. Minsan nadadala sa utang na loob pero mas yung utang na loob na yun, feeling ko, ina-abuse yun eh. Sana kasi pera nila yung binibigyan na gamit nila para pagtulong sa mga tao. Hindi naman eh. Kung merong isang naging klaro dito sa whole scandal na ito sa flood control at iba pa klaseng infrastructure projects at yung mga malalaking kickback, kailangan maintindihan natin na yung maski yung pinamimigay na supposedly tulong sa mga constituents, sa mga tulong sa mga nasalanta o anuman, galing din sa nakaw yan eh. Ano nagsabihin ng galing sa nakaw? Pera din nyo yan. Pera din dapat yan na napunta sa inyo. At ngayon, bibigay sa inyo para kunyari, may utang na loob kayo dapat. Isipin nyo kung talagang napunta yon sa maayos na universal healthcare system o maayos na public education program. Di sana yung nilapit nyo para sa gamot. Hindi niyo kinailangan dahil automatic dapat nabayaran na yun. Libre na dapat yung pambayad sa doktor at sa gamot, yung stay sa ospital nung nagkasakit kayo. O kaya yung kailangan sa eskwelahan nung ating mga anak, hindi na dapat dumaan pa doon. Libre na dapat nandun na kaagad. Yun nga eh. Binulsa na nga, kinaltasan, tapos babalik sa yung konti para ikaw pa dapat ang may utang na loob. Yun dapat ang leksyon na nakuha natin dito sa lumabas, dito sa flood control scam na ito. Sa laki ng ninanakaw, sa dami ng sangkot dito, sa lawak nitong sistema ng corruption na ito, yan. Ganyan na nangyayari. Totoo naman, di ba mga kaibigan, sa panahon ng eleksyon, makapangyarihan po tayong lahat. Kaya nga, di ba, yung mga ibang politiko dyan, talaga nagkakandara pa sila mamigay sa atin ng kung ano-ano. Well, mga kaibigan, sabi ko nga, kung bigyan ka ng ilang libo dyan, di ba, kung ano-anong mga gimmick nila, abay tanggapin natin, pera natin yan eh. Pero bandang huli, wag niyong isulat, wag niyong ilagay sa balota, di ba? Paulit-ulit na lang eh. Isipin niyo na lang mga kaibigan, noong-noon pa. Sila din eh. Yung nauugnay dyan sa mga korupsyon na yan eh. Di ba?
dumaan na lahat, tapos tumawid na sa Napoles scam na yan. 'Di ba? Tapos ngayon, pare-pareho lang yung mga pangalan na nandyan. Tapos tayo naman, yung iba, tatanga-tanga, ibinabalik pa at ibinoboto pa. Sana wag na lang ho. Oo. Kaya naman mga kaibigan, tulad ng sinasabi ng mga iba, ng mga makadilis, di ba? Yung mga makaduterte na sinasabi, well, wala naman nakukulong dyan. Tulad nito mga kaibigan, mahigit 2 buwan na, 1.2 trillion na daw yung ninakaw. Tapos 421 na daw yung declared ghost project, sabi ni Miss Malu. Sinasabi na makaduterte daw to eh. Oo, na hanggang ngayon, 0 politicians, wala pang nakukulong. Nahiya naman daw ang Pilipinas. Talaga po ba? Sa totoo lang mga kaibigan totoo naman yung sinasabi niya na hanggang ngayon wala pang nakukulong. Pero teka lang, hindi ba ongoing yung investigation? Kailangan natin maghintay eh. Yung sinasabi nila na mahigit 2 buwan na, ganito na, wala pa rin. Talaga po ba? Pero eto mga kaibigan ang matindi. Kanino ba nanggaling talaga? O sino ba yung pasimuno ng lahat ng korupsyon na ito? Mula pa noon, konektado pa din naman yung mga flood control na yan sa pasimuno ng korupsyon. Sino nga ba mga kaibigan? Well, sino nga ba? Eto mga kaibigan. Una ko sinasabi, the crime would never have happened without an enabler. Ang enabler si Rodrigo Duterte. It would never have happened kung walang talagang pasimuno. At ang pasimuno ay si President Duterte. Siya ang nag-utos, siya ang nag-appoint, siya ang nag-protection, siya ang nananakot sa Senado nung iniimbestiga yan. At siya ang nagpalipat ng pera kay Duque. Merong admissions lahat yan. And he himself said, ako ang nag-utos lang, at lahat yan, ako ang nag-utos kay Duque. Nung nandito kami, ginanong ko, I want it done immediately, sabi niya gano'n. At inamin niya kaibigan niya si Michael Yang. Alamin niya, nakasama niya palagi sa China, kaya pumihit ang Pilipinas sa China. Talagang nagamit siya talaga eh. Si mga kaibigan, yung kanilang amo na si Duterte, ang pasimuno ng korupsyon mula Parmali, mula Pogo, pati dito mga kaibigan, konektado yung flood control scam kung saan talaga marami nagginawang kabalbalan ang mag-asawang Diskaya nung panahon ni Duterte. Di ba? 2016 pa lang. Tapos, yung ama at kapatid ni Bongo, abay panalo, di ba mga kaibigan, nung panahon ni Duterte. Ngayon, yung sinasabi ni Malu, na wala daw nakukulong, ang tanong, bakit nung panahon ni Duterte, bakit walang nakulong? Di ba? Sa kabila ng napakadaming ebidensya, maraming ginawang mga investigasyon, lalo na itong si Senador Gordon, di ba? Isang chairman ng Blue Ribbon Committee noon. Bakit? Sa kabila po ng napaka-overwhelming na ebidensya. Bakit po? Dahil po dito. Yes, ang problema talaga, pagka nakaupo yung hari, lalo na yung natatakot ang tao dahil marami namamatay noon, natatakot talaga ang lobas. Pero ang Senado, pati kami sinasabi, huwag kayo makinig sa Senado. Lahat yan, si Gordon, si Lacson, huwag kayo makinig sa Senado. Para yung birano. Napakagobo talaga ng kami. Dahil ang co-equal branch ng gobyerno, ang legislatura, ang Senado, ay hindi mo pwedeng intimidate. Kaya nilabatan namin talaga. Malinaw na talagang nabunyag na yung mga ibang kawani ng gobyerno. May mga congressman, may mga senador, hilahin na natin yung isla na yan. Yung malaki, darating at darating yan. Pag naumpisahan yan, makikita mo sa Peru, yung babaeng presidente doon tinanggal. Bago siya, mga 6 atang presidente, nagpresidente doon, bakit sila natatanggal nila yung presidente nila? Napapakulong nila. Sa Korea, napapakulong nila yung mga presidente nila na nangurakot. Dito pinapatawad. Hindi na papayagan ng tao patawarin o bigyan ng pardon pagka nahuli. Dapat ganun eh. Pag nahuli na yan, talagang mahirap nang umulit yan. I have no doubt that Congressman Remulla or now the Ombudsman Remulla will do his part. Masyadong mabigat itong kasalanan na ito. At alam ng tao, this is transformational moment. Kaya ito, binago. Nako, masisira ang buong Pilipinas dyan. Kailangan may makulong talaga at palagi ko may kukulong si Secretary Remulla. Totoo naman mga kaibigan yung sinasabi dito ni former Senator Gordon na hindi hahayaan ng isang ombudsman natin, lalong-lalo na si Boying Remulla, na walang makukulong. Sisiguraduhin po nila yan. Kasi nga mga kaibigan, mainit
Talagang galit na ang taong bayan. Kung walang may pakukulong, nako, ano to, propaganda lang? Di po ba? Kaya nga lagi nating sinasabi na kailangan natin maghintay at magtiwala sa ating gobyerno sa kabila ng paninira ng ibang grupo. Diba? Na sinasabi na wala daw mangyayari, puro daw ganito lang. Hindi po totoo yan. Ako naniniwala po talaga ako, may mapakukulong talaga ng mga big fish. Pag sinabi nating big fish mga kaibigan, yan, sila mga Diskaya, mga senador, diba? Mga congressman, sigurado po yan. Meron talaga yan. At pag nangyari po yan, huwag na tayong papayag na muli po silang makaupo sa Senado, sa congressman, di ba? Tatakbo na naman. Tapos pag iba na naman ng presidente natin, bibigyan na naman ng pardon, makakawala na naman. Huwag na po tayong pumayag doon. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.